Sa simula ng kwento, ipinapakita ang isang kilabot na bilangguan na kilala sa pangalang Shawshank Redemption. Isa ito sa pinakamahigpit na kulungan sa mundo, na puno ng libo-libong bilanggo. Sa kabila ng dami ng nakakulong, wala pang sino man ang nakakatakas dahil sa sobrang higpit ng seguridad. May mga bilanggo rin na halos doon na tumanda, ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip nila ang pagtakas dahil ang kapalit nito ay siguradong kamatayan. Pagkatapos lilipat ang tagpo sa isang paglilitis kung saan makikita si Andy, isang matagumpay na bangkero mula sa Amerika. Siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa paratang na pinatay niya ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito. Kahit pa ulit-ulit niyang ipinagtanggol ang sarili at sinabing wala siyang kasalanan, wala siyang maipakitang ebidensya. Dahil dito ipinadala siya sa Shawshank upang doon gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kasama si Andy sa grupo ng mga bagong bilanggo na ipinasok sa kulungan. Habang papasok sila, ang mga naunang bilanggo ay nagkaroon ng pustahan kung sino sa mga bagong dating ang unang iiyak sa gabing iyon. Ang kapalit ay isang kahan ng sigarilyo. Isa-isang pinili ang mga bagong dating at si Red ay tumaya kay Andy dahil sa tingin niya ay mahina ito at hindi sanay sa hirap, kaya malamang ito ang unang bibigay. Ipinila ang lahat at isa-isang ikinulong sa kani-kanilang selda. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang pananakot, sumisigaw ang mga veteranong bilanggo upang sindakin ang mga bagong dating. Hindi nagtagal, may isang bagong bilanggo ang napaiyak at nagsimulang magmakaawa na makauwi. Dumating ang mga guwardiya at pinatigil siya, ngunit nang hindi siya tumigil, hinila siya palabas at brutal na binugbog hanggang mawala ng malay. Samantala, hindi umimik si Andy kahit sa gitna ng takot. Dahil dito, natalo si Red sa pustahan at napagtanto niyang matibay ang loob ni Andy. Kinabukasan, ibinigay ni Red ang kanyang pustang sigarilyo sa kanyang kasama bilang kabayaran. Makikita si Andy na tahimik lang na kumakain ng almusal mag-isa. Doon niya nakilala si Brooks, ang pinakamatagal ng bilanggo na halos 50 taon nang nakakulong. Ginamit ni Andy ang pagkakataon upang matutunan ang sistema ng kulungan, ang mga patakaran, galaw at ugali ng mga tao rito. Ibinahagi ni Brooks ang mga sikreto ng buhay sa loob ng kulungan at sinabi na kung may kailangan si Andy mula sa labas, si Red ang dapat niyang lapitan. Kaya naman agad na hinanap ni Andy si Red at kinausap ito. Sabi niya, narinig ko na kaya mong magpasok ng mga bagay mula sa labas. Sumagot si Red, oo, kaya ko, pero hindi mga bagay na pwedeng gamitin sa pagtakas o pananakit. Doon tahimik na sinabi ni Andy, may kailangan lang akong simpleng gamit, na tila may mas malalim siyang plano. Habang hawak ang isang matulis na bagay, tinanong si Andy kung gagamitin ba niya iyon para pumatay. Kalmado siyang sumagot, hindi. Wala akong balak manakit ng kahit sino. Wala rin naman akong kaaway dito. Napailing si Red at sinabing, sa ngayon siguro. Pero dito hindi mo mapipigilan na magkaroon ka ng makakaalitan. Itinuro niya ang ilang bilanggo sa malayo at binalaan si Andy na umiwas dahil may hindi magandang balak ang mga iyon sa kanya. Kinabukasan, nakiusap si Andy kay Red na ipasok sa loob ang isang maliit na martilyo. Nang makita ito ni Red, napatawa siya sa sobrang liit nito. Sa isip niya parang imposible itong gamitin sa anumang seryosong bagay, parang aabutin pa ng daan-daang taon bago may mangyari. Sa tulong ni Brooks, naipasok ang martilyo sa selda ni Andy nang hindi napapansin. Lumipas ang mga araw. Isang beses habang nagtatrabaho si Andy sa laundry area, bigla siyang hinarang ng 3 bilanggo na matagal nang nakaabang sa kanya. Pilit siyang lumaban pero hindi niya kinaya ang 3. Pinagsusuntok siya at sinaktan ng paulit-ulit. Hindi ito natapos doon. Naging madalas na pangyayari iyon. Tuwing may pagkakataon, hinuhuli siya ng mga ito at pinapahirapan. 2 taon ang lumipas na ganoon ang sitwasyon. Isang araw may anunsyo na kailangan ng mga bilanggo para sa pagkukumpuni ng bubong. Napili ang grupo ni Red at Andy. Habang nagtatrabaho sila sa taas, isang bantay ang nakaatas sa kanila, si Hadley. Kilalang istrikto at mabilis magparusa kahit sa maliit na pagkakamali. Habang abala ang lahat, napansin nilang tila may iniisip si Hadley. Ikinuwento niya sa mga kasamahan na pumanaw ang kanyang kapatid at may iniwang malaking halaga ng pera. Siya lang ang may karapatan dito, pero nag-aalala siya dahil kapag kinuha niya iyon, halos mauubos sa buwis. Narinig iyon ni Andy. Dahil sa kanyang kaalaman sa pera, alam niya ang paraan para maiwasan ang malaking kaltas. Lumapit siya kay Hadley at diretsyong nagtanong kung nagtitiwala ba ito sa kanyang asawa.
Dahil sa gulat at galit, hinatak siya ni Hadley at dinala sa gilid ng bubong, handang itulak pababa. Pero mabilis na nagpaliwanag si Andy. Sinabi niyang kung ililipat ang pera bilang regalo papunta sa pangalan ng asawa, hindi ito mabubuwisan. Ipinaliwanag pa niya na may limitasyon ang ganitong regalo na pinapayagan ng batas, kaya ligtas itong gawin. Inalok din niya na siya na mismo ang gagawa nito ng walang bayad, imbes na kumuha pa ng abogado. Napaisip si Hadley at kalaunan ay pumayag. Nang tanungin kung ano ang kapalit, ngumiti si Andy at sinabi na wala siyang hinihingi, gusto lang niyang bigyan ng kaunting saya ang kanyang mga kasama. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa bubong, hawak ng mga bilanggo ang kanilang mga bote ng beer at pansamantalang nakalimot sa hirap ng buhay sa loob. Tahimik lang si Andy sa gilid, ngunit malinaw na may nabago na, hindi lang sa kanyang sitwasyon, kundi pati sa tingin ng iba sa kanya. Tahimik na nakaupo si Andy sa isang sulok habang masayang nagiinuman ng iba. Pinagmamasdan lang niya ang mga ito, halatang kontento na makita silang masaya. Para sa kanyang mga kasama, malaking bagay iyon. Dahil sa lugar na iyon, halos imposible ang makatikim ng beer. Kaya lalo nilang pinahalagahan si Andy dahil sa simpleng pabor na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malapit sina Andy at Red. Isang gabi, pinagsama-sama ang mga bilanggo para manood ng pelikula at tampok doon ang sikat na aktres na si Rita Hayworth. Habang abala ang lahat sa panonood, bumulong si Andy kay Red na gusto niya ng malaking poster ng aktres. Alam niyang si Red lang ang may kakayahang magpasok ng ganong bagay mula sa labas. Matapos ang palabas, naglakad palabas si Andy. Ngunit, agad niyang nasalubong ang tatlong lalaking matagal nang umaligid sa kanya. Inutusan siyang sumama pero sa pagkakataong iyon tumanggi siya. Dahil sa pagtanggi, agad siyang sinunggaban ng mga ito at sinubukang pilitin. Lumaban si Andy ng buong lakas, ngunit hindi sapat iyon laban sa tatlo. Binugbog siya ng matindi. Sa pagkakataong iyon, hindi nila nagawa ang dati nilang ginagawa, pero iniwan nila siyang halos walang malay. Dahil sa matinding pinsala, napunta si Andy sa ospital ng matagal. Samantala, ang isa sa mga nanakit sa kanya ay ikinulong mag-isa bilang parusa. Pagbalik ng lalaking iyon, sinalubong siya ng gwardyang tinulungan ni Andy noon. Nang malaman ang ginawa niya, ginantihan siya nito ng brutal hanggang sa tuluyan na siyang hindi makagalaw. Makalipas ang isang buwan, nakabalik si Andy sa kanyang selda. Doon, bumungad sa kanya ang isang malaking poster ni Rita Hayworth, isang simpleng regalo mula kay Red bilang pagbati sa kanyang pagbalik. Na nagpatuloy ang buhay sa kulungan hanggang sa isang araw, biglang dumating ang warden at pinasuri ang kanyang selda. Wala naman silang nahanap pero napansin ng warden ang poster. Bagamat karaniwang ipinagbabawal ito, pinayagan niya si Andy na itago iyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga paghahanap ang pakay ng warden. Nabalitaan niya kung paano natulungan ni Andy ang isang gwardiya na makaiwas sa malaking buwis. Dahil dito, nagkaroon siya ng interes kay Andy. May daladalang Biblia si Andy noon. Kinuha ito ng warden pero maya-maya ay ibinalik din. Sabay-sabing ang sagot sa kaligtasan ay matatagpuan doon. Kinabukasan, ipinatawag niya si Andy at inalok ng mas maayos na trabaho sa loob ng kulungan bilang katuwang sa library. Doon nakilala ni Andy ang matagal ng tagapangalaga ng lugar. Hindi nagtagal, may mga gwardiya nang lumalapit kay Andy para magpatulong sa kanilang mga papeles, lalo na sa usaping pinansyal. Dahil mabilis at maayos siyang magtrabaho, kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong kulungan. Sa pagdaan ng mga taon, lalo pang dumami ang responsibilidad ni Andy. Unti-unti, nagbago ang kanyang papel sa loob. Mula sa isang tahimik na bilanggo, naging mahalagang tao siya sa sistema ng kulungan. Habang dumarami ang gawain ni Andy, napagtanto niyang hindi na niya kakayanin mag-isa. Kaya pinili niyang kunin bilang katuwang ang pinakamalapit niyang kaibigan, si Red. Isang araw sa loob ng library, biglang nagwala si Brooks. Hinawakan niya ang isang bilanggo at tinutukan ng kutsilyo ang leeg nito, tila handang manakit kahit walang malinaw na dahilan. Sa totoo lang, may utos na siyang palayain pero ayaw niyang umalis. Halos buong buhay niya ay doon na umikot, 50 taon, niyang tinuring na tahanan ng kulungan. Para sa kanya, mas totoo pa ang buhay sa loob kaysa sa labas. Kaya naisip niyang gumawa ng masama para manatili ron. Dahan-dahang kinausap ni Andy si Brooks hanggang sa kumalma ito at pakawala ng hawak niyang bilanggo. Ngunit kahit hindi niya gusto, dumating ang araw na kailangan na niyang lumabas. Paglabas niya, tila ibang mundo ang kanyang nasilayan. Masyado nang mabilis ang lahat, masikip ang mga kalsada, naguunahan ang mga sasakyan, at tila hindi na niya kilala ang paligid.
Nakahanap man siya ng trabaho sa isang tindahan, hindi pa rin siya mapakali. Madalas niyang balikan sa isip ang kulungan at hinahangad na makabalik doon. May mga sandaling naiisip niyang gumawa ng krimen, pero pinipigilan siya ng kanyang konsensya. Sa huli, hindi niya kinaya ang bagong mundo. Sa gitna ng bilis at ingay ng buhay, tuluyan siyang nawalan ng lakas. Bago siya nawala, nag-iwan siya ng liham para sa mga dating kasama. Nang mabasa yon, tahimik na nalungkot ang lahat. Samantala, sa loob ng kulungan, nagpasimula ang warden ng isang bagong sistema. Pinapalabas ang mga bilanggo upang magtrabaho, kunwari para matuto sila ng tamang paraan ng pagkita. Sumangayon naman ang mga bilanggo dahil iyon lang ang pagkakataon nilang makalanghap ng hangin sa labas. Pero sa likod nito may ibang pakay ang warden. Dahil halos libre ang paggawa ng mga bilanggo, marami siyang nakukuhang proyekto. Naiiwan tuloy ang mga tunay na manggagawa sa labas dahil hindi sila makasabay sa murang presyo. Sa ganitong paraan, palihim na kumikita ng malaki ang warden. Ang perang yon ay hindi malinis. Ngunit dahil kay Andy, nagiging tila legal ito. Gumagawa siya ng paraan para maitago ang pinagmula ng pera, ginagamit niya ang pangalan ng isang taong hindi naman talaga umiiral at doon inilalagay ang lahat ng kita. Kaya kung sakaling may mag-imbestiga, hahabulin nila ang isang aninong hindi kailanman naging totoo. Hindi nagtagal, may dumating na bagong bilanggo, si Tommy. Bata pa siya pero sanay na sa loob ng kulungan. Madali siyang makihalubilo kaya mabilis siyang naging bahagi ng grupo. Ikinuwento ni Tommy sa mga kasama niya na matagal na siyang sangkot sa pagnanakaw. Dahil dito, ilang beses na rin siyang nakulong. At ngayon ay muli na naman siyang napunta sa bilangguan dahil sa parehong dahilan. Habang pinapakinggan siya, sinabihan siya ni Andy na kung paulit-ulit siyang nahuhuli, malinaw na hindi para sa kanya ang ganong gawain, kaya mas mabuting itigil na niya ito. Napaisip si Tommy at napagtanto niyang may punto si Andy. Dahil doon, na-curious siya at tinanong si Red kung sino ba talaga si Andy. Sinabi niya na mukhang matalino at maayos na tao ito, kaya bakit ito nakakulong? Ipinaliwanag ni Red na dati itong isang kilalang banker, ngunit nasangkot sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa at sa lalaking karelasyon nito, kaya siya nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Nang marinig iyon, tila may naalala si Tommy. Maya-maya, tinawag niya sina Andy at Red at ikinuwento ang isang pangyayari noong 4 na taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, nakilala niya noon ang isang preso na umamin na pumasok ito sa isang bahay upang magnakaw. Ngunit nagising ang mga tao sa loob, kaya sa takot, napatay niya ang dalawa. Kalaunan, nalaman niyang hindi pala mag-asawa ang mga iyon, kundi magkasintahan at ang babae ay asawa ng isang kilalang banker. Dagdag pa ni Tommy na basa niya sa pahayagan na nang imbestigahan ang kaso, ang banker ang napagbintangang pumatay sa dalawa kaya ito ang naaresto. Doon nila naunawaan na si Andy ang tinutukoy at malinaw na wala siyang kasalanan. Agad na pinuntahan ni Andy ang warden upang sabihin ang lahat ng nalaman niya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan nito. Sa totoo lang ayaw siyang pakawalan ng warden dahil si Andy ang tumutulong sa kanya sa mga illegal na gawain sa pera at alam nito ang kanyang mga lihim. Kung makakalaya si Andy, mawawala ang kanyang pakinabang at maaaring mabunyag pa ang kanyang mga tinatago. Kaya binaliwala ng warden ang kwento at sinabing gawa-gawa lamang iyon. Kahit nangako si Andy na mananatiling lihim ang lahat kahit makalaya siya, hindi pa rin siya pinakinggan. Dahil dito, nagalit si Andy at sinumbatan ng warden sa kabila ng lahat ng tulong na ibinigay niya. Bilang parusa, ipinasok siya sa solitary confinement ng 1 buwan. Pagkatapos nito, kinausap ng warden si Tommy at tinanong kung handa ba itong patunayan sa korte ang kanyang sinabi. Pumayag si Tommy, ngunit sa halip na tulungan, agad siyang ipinapatay ng warden sa pamamagitan ng isang bantay at pinalabas na nagtangkang tumakas. Kalaunan, sinabi ng warden kay Andy ang peking dahilan ng pagkamatay ni Tommy, ngunit batid ni Andy ang totoo. Napagtanto niyang kayang gawin ng warden ang kahit anong kasamaan para sa sariling kapakanan. Dahil dito, tumanggi na si Andy na magtrabaho para sa kanya. Ngunit binalaan siya ng warden na kung hindi siya susunod, gagawin nitong mas miserable ang buhay niya sa kulungan. Iniutos ni Gordon sa gwardiya na manatili pa si Andy sa solitary confinement ng 1 buwan. Ang lugar na iyon ay kilala sa matinding dilim at katahimikan kung saan halos walang liwanag na pumapasok sa loob ng 1 buwan. Nakatiis na si Andy ng 1 buwan doon. Ngunit muli siyang ibinalik sa parehong maliit at nakakasakal na selda. Sa buong kulungan,
Kumalat ang balita na si Andy ay nakakulong para sa krimeng hindi naman niya ginawa. Dahil dito, marami ang naaawa sa kanya. Matapos ang 2 buwang pagkakakulong ng mag-isa, nang makalabas siya, agad siyang sinalubong ni Red. Nagtanong si Andy kung may pag-asa pa bang makalaya si Red. Sumagot si Red na posible, pero malamang ay kapag matanda na siya at wala ng lakas o malinaw na pag-isip. Sinabi ni Andy na balak niyang umalis balang araw at magpunta sa Mexico, isang lugar na tahimik at nasa tabing dagat kung saan pwedeng magsimula muli. Pangarap niyang magtayo ng maliit na kainan at ayusin ang isang bangka. At kailangan daw niya ng isang mapagkakatiwalaang tao na makakatulong sa kanya na tila si Red ang tinutukoy. Ngunit binalaan siya ni Red na ang sobrang pag-asa ay maaaring makasira sa isip ng isang tao. Sinabi niyang mas mabuting manatili sa realidad, lalo na't napakalayo ng Mexico. Habang papaalis na siya, pinigilan siya ni Andy at hiniling na mangako ito na kung sakaling makalaya, may gagawin ito para sa kanya. Pumayag si Red. Ibinigay ni Andy ang isang lugar na dapat puntahan, isang malawak na bukirin na may nag-iisang malaking puno. Doon daw siya minsang nag-alok ng kasal sa kanyang asawa. Sa ilalim ng punong iyon, may isang itim na bato na nagtatago ng isang kahon. Kapag nakalaya si Red, kailangan niya itong hanapin at alamin kung ano ang laman. Pagkatapos nito, nagtungo si Andy sa opisina ng warden at tinapos ang kanyang mga gawain. Maingat niyang inilagay ang mahahalagang papeles sa isang espesyal na lalagyan. Pagkatapos, inutusan siya ng warden na ayusin ang kanyang mga damit at pakinisin ang sapatos. Pagbalik ni Andy sa kanyang selda, si Red naman ay hindi mapakali buong gabi. Nag-aalala siya na baka may gawin si Andy sa kanyang sarili. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Nang buksan ang mga selda, sabay-sabay lumabas ang mga preso, maliban kay Andy. Sa loob ng 20 taon, iyon ang unang pagkakataon na may presong hindi lumabas. Napatingin si Red sa selda ni Andy at lalo siyang kinabahan. Maya-maya, isang guwardiya ang lumapit upang tingnan ito. Ngunit nang silipin niya, nagulat siya. Wala si Andy. Nakatakas siya. Samantala, napansin ng warden na hindi na niya mahanap ang sarili niyang sapatos at napalitan ito ng lumang pares ni Andy. Biglang umalingaw-ngaw ang alarma sa buong kulungan. Senyales na may tumakas na preso. Agad siyang tumakbo papunta sa selda ni Andy at nakita niyang walang laman ito. Pinatawag niya si Red at tinanong kung nasaan si Andy. Sumagot si Red na wala siyang alam. Dahil dito, nagalit ang warden at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Katapos ng nangyari, nagalit ng husto ang warden. Sigaw niya. Paanong nawala siya ng parang bula sa loob ng isang gabi? Multo ba siya? Sa sobrang galit, dinampot niya ang mga batong nakakalat at inihagis sa mga gwardiya. At kay Red, may binato rin siyang poster na nakasabit sa pader. Ngunit imbes na bumagsak ang bato, dumaan lamang ito sa poster. Doon lang napansin ng lahat na may butas pala sa likod nito. Nang silipin ng warden, nakita niya ang isang malawak na lagusan na ginawa sa loob ng selda ni Andy. Napakatibay ng pader na iyon kaya hindi makapaniwala ang lahat na nagawang butasin yon ng walang gamit na makina. Agad na pinuntahan ng mga gwardiya ang lugar na pinanggalingan ng lagusan. Doon, natagpuan nila ang lumang damit ni Andy at ang maliit na martilyong matagal na niyang hinihingi kay Red. 20 taon na ang nakalipas. Iyon pala ang ginamit niya araw-araw, paunti-unti hanggang mabuo ang daan palabas. Sa loob ng 2 dekada, maingat niyang itinago ang bawat tipak ng lupa sa kanyang bulsa at ikinakalat sa bakuran para walang makahalata. Nang huling araw na nasa ilalim siya ng utos ng warden, lihim na nakuha ni Andy ang mga papeles ng itim na pera nito. Isinama niya ito sa Bibliang hawak niya at palihim na inilagay sa loob ng vault sa mismong harap ng warden, kaya akala nito ay walang kakaiba. Bago siya tumakas, sinuot ni Andy ang mga damit na pinapasa sa kanya ng warden, saka isinuot ang sarili niyang lumang damit sa ibabaw. Isinuot din niya ang sapatos na pinakinang niya para hindi siya makilala. Sa gitna ng gabi, nang mamatay ang mga ilaw, gumapang siya palabas sa makipot na tunnel na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Paglabas niya, dumaan siya sa sirang tubo ng imburnal at gumapang sa mahaba at madilim na lagusan hanggang sa makalabas. Siya sa lugar na iyon, isang kulungang walang nakakatakas noon. Halos 2 kilometro ang haba ng dinaanan niyang imburnal, pero tiniis niya ang lahat para sa kalayaan. Kinabukasan, dumiretso si Andy sa bangko kung saan nakatago ang pera ng warden. Ang lahat ng iyon ay nakapangalan sa isang taong hindi naman talaga umiiral.
Ang sistemang iyon ay siya mismo ang lihim na gumawa habang siya ay nakakulong. Dahil hawak niya ang lahat ng dokumento at control sa account, nakuha niya ang buong pera ng walang hadlang. Umabot ito sa $370,000. Sa huli, si Andy ay hindi lamang nakatakas sa bilangguan, kundi naging malaya at mayaman din. At sa simula pa lang ng kanyang pagdating sa kulungan, matagal na pala niyang pinaplano ang kanyang pagtakas. Habang unti-unting ipinaparanas sa kanya ng warden ang matinding paghihirap, napatay din ni Andy ang lalaking si Tommy. Dahil dito, nagpasya siyang ilantad ang lihim ng warden, kaya ibinigay niya sa media ang mga ebidensya ng nakatagong pera nito. Kinaumagahan, kumalat agad ang balita at lumabas sa mga pahayagan. Nang buksan ng warden ang kanyang safe, laking gulat niya dahil imbes na mga dokumento, isang Biblia ang naroon. Sa unang pahina, may nakasulat mula kay Andy. Nasa loob nito ang tunay na kaligtasan. Paglipat niya ng pahina, napansin niya ang bakas ng isang martilyo. Doon niya napagtanto na ginupit ni Andy ang loob ng Biblia upang gawing taguan ng kanyang maliit na martilyo. Matagal na pala itong lihim kahit noong una pa lang niyang kinumpiska at ibinalik ang Biblia kay Andy, naroon na ang martilyo. Dahil dito tuluyang nayanig ang isip ng warden. Habang kumakalat ang eskandalo sa buong lungsod, nagsimulang dumating ang mga pulis at mamamahayag sa kulungan. Ngunit bago pa siya madakip, pinili ng warden na wakasan ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang panahon, napalaya rin si Red at nabigyan ng trabaho. Ngunit nahirapan siyang makibagay sa bagong mundo matapos ang mahabang pananatili sa kulungan. Tumira siya sa dating silid ni Brooks at minsan ay naisip na ring sumuko. Ngunit naalala niya ang pangako niya kay Andy, kaya naglakbay siya patungo sa isang malawak na bukirin kung saan may malaking puno at pader na bato. May isang batong naiiba ang kulay at nang alisin niya ito, may nakatagong kahon sa ilalim. Sa loob nito ay may pera at isang sulat mula kay Andy. Sa sulat, hinihikayat siya ni Andy na pumunta sa lugar na dati nilang pinag-usapan at pinaalala rin na ang pag-asa ay may halaga. Dahil dito nagpatuloy si Red sa paglalakbay hanggang makarating siya sa tabing dagat. Doon nakita niya si Andy na abala sa pag-aayos ng isang bangka, ang mismong pangarap na dati nitong ikinuwento sa kanya.